Bagong mamumuno sa bansa. Makalimutan. Siguradong marami ang magtataas ng kilay sa kutob ni Jay na ito sa politika. Humanda daw ang lahat sa pagbabago ng pamumuno sa bansang Pilipinas. May nakikita akong babae mag-aangat. It's kind of switching of the position, pero may aangat po na babae na magli-leader. The minority. Mr. Mr. Speaker, Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of Madam the Speaker. permanently. So move, Mr. Speaker. Kanya na ba ang Motion nangyayari to ngayon terminate dito sa interpretation atin? of the proposed budget of the Department No. of Health. Is there any Madam objection? The chair Mr. Speaker, I have a hereby motion ruling, Let me please. question the interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the quorum, Mr. Mr. Speaker. Speaker. Suspended. Mr. Speaker. Yes! Good morning mga kasama at muli si Kuya Goods nagbabalik. O ayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po. At syempre, don't forget to hit the notification bell para lagi kang update sa ating mga video. Ngayong araw, meron naman chismis dito. Oo. Naku, grabe, no? Nagkakagulo sila sa kamera. Bakit? Yung pondo. Yung isa, magtatanong pa, bigla na lang sinarado yung interpretation. Bakit kaya? At ito naman si ate, galit na galit. No? Aba. Ito lang si ate, ito ay na-issue na to, di umano, doon sa issue ng Dengbaksya. Di umano. Naku. Ano ba pangalan na ito ni ate? Pangalanan na natin siya si Malditang Gurang. No, Malditang Gurang. Pwede ba yan o Maldita na lang? Oo. Ito naman si Chikadora. Meron na naman chismis sa atin. Ang aga-aga na chismisan na naman tayo. At syempre, magpapasalamat muna tayo sa mga new subscribers natin. Syempre. Umabot na po tayo ng 9,000, pa 10,000 na po new subscribers. At salamat din doon sa mga nakatutok lagi. Salamat. Isang like, isang subscribe. At syempre, tapusin nyo yung video para maganda-ganda po yung outcome ng ating YouTube channel. Yan, salamat Ngayon mga kasama, itong pag-uusapan natin, ngayong i-reaction natin, doon sa kamera. No? Bakit sila nagkakagulo? Minamadali, nabubulol na ako. Minamadali na rin ng pondo. Aba. Meron si kuya kasi, magtatanong pa, biglang pumukpok. At si ating Maldita, galit na galit. O ngayon, gusto nyo panoorin, pero may babala ako sa inyo mga kasama. Ito ay ayaw niyan kay Jay Costura. Nako, ito alam nyo, si Jay Costura pa naman mga kasama, pag lahat ito na-predict niya, nako, nangyayari. Yan ang prediction ni Jay Costura. Kaya, wag na kayong matakot. Dahil dito, sabi ni Jay Costura dito, gusto nyo i-play ko muna bago natin pag-usapan na reaction itong dito sa nagkagulo dito sa kamera. Sige, i-play muna natin mga kasama para naman aware kayo kung ano. Puno sa bansa. Ito, ulitin natin Ito raw yung mamumuno sa bansa. Nako po, ito na. Matakot na kayo ngayon. Play! Video rolling! Mamumuno sa bansa. Makalimutan. Siguradong marami ang magtataas ng kilay sa kutob ni Jay na ito sa politika. Humanda daw ang lahat sa pagbabago ng pamumuno sa bansang Pilipinas. May nakikita akong babae mag-aangat. It's kind of switching of the position, pero may aangat po na babae na magli-leader. Yan mga kasama, pag-usapan natin yan. Nakikita nyo ba yan? Yung sinabi ni kaibigan ko to, si Jay Costura Sabi niya, may posibilidad na switching. Alam nyo ba yung issue ngayon? Ito, di umano sa nangyayari sa gobyerno.
Kita nyo samot-saring ganto, ganon, di ba? Ubos dito, ubos doon. Ayun lang ang nakikita ng mga kababayan natin. Pero, meron pa, no? Doon sa sinabi niya na switching, pwede din mangyari. Pwede rin na mangyari na biglang umangat si Ate Sara dahil yun nga na magkaroon ng patalsikin di umano ang sino namumuno ngayon. O pwede rin mangyari pagkatapos ng termino ni kaibigan Kokoy, ang mamuno na ay si Ate Sara. Nako, mag-ingat-ingat yung mga kawatan dyan sa kamera. Oo, baka ma-abolish na kayo. Oo, lahat kayo dyan, wash out. Ano? Kaya ngayon, linis-linis na. Wag masyadong garapalan kung mangurakot di umano. Wag masyado. Ano lang, yung tikim-tikim lang. Kasi pag kinuha mo lahat, huli ka balbon. Ayun ang ayun ang nangyayari ngayon, di ba? Ito mga kasama. Sa mga napapanood nyo, biruin nyo milyoning bag, milyoning Rolex, milyoning sasakyan, milyoning mga kung ano, anek. Meron pang milyoning mga, sabihin natin mga diamond, di ba? Easy na dyan, boy! Kaya nga nagtataka tayo. Ito naman, Hindi. Sinasabi ko lang, wag mo naman akong ikaw talaga, Kasi sinasabi lang natin dito sa mga ating mga kababayan na, hindi ba sila nagtataka? Bakit yung mga ganun, mga bagay, nabibili agad nito, pagkaupo nito na pagkakongresista o mga representative, napakasimple na lang sila sa kanila na bumili na mga ganung mamahalin. Aba, nakakapagtaka. Kaya yun ang sinasabi natin. Okay, mabalik naman tayo dun sa pag-upo. Di umano. Ito si Jay Costura, hindi naman ito nagsisinungaling No? Mga prediction nito, nangyari. Lalo na doon yung pandemic, nangyari din. Kaya, naku, mag-isip-isip na kayo. Yung mga durobo dyan sa kamera, ubos kayo talaga dyan. Baka makasuhan pa kayo. So, ganun lang, Ito naman, pag-usapan naman natin ito, dito, bakit sila nagkakagulo? Ano bang punot dulo? Iyan naman pondo na naman. Di ba? Sige. Banat, kung ano meron dyan. Hindi pa natin napapakita. Masyado kang excited sige, tuloy mo. Matapos mabisto ang kontrobersyang kinasasangkutan ng Department of Health dahil sa mga revelasyon ni Agri Party List Representative Wilbert Lee, ilan sa mga mambabatas pinigil makapagsalita ang nasabing representative dahil sa mga pasabog na pwede pa nitong isiwalat sa publiko. Ito ang nakakagigil na video ngayon kung saan halos sabunutan ng maraming netizen ang kongresistang si Janeth Green matapos pigilan si Wilbert Lee na muling tanungin ang sponsored ng budget ng DOH na si Congressman Angelica Co, ang representative ng BHW Party List, kung saan hindi nakakibo sa nakaraang plenaryo dahil sa hindi nito masagot ang mga kakulangan ng Department of Health sa kabila ng bilyong pisong pondo ng ahensya. Isa sa mga ni-raise na concern ni Wilbert Lee ay ang tila benepisyo ng mga health workers, ang mga gamot para sa mga ospital at iba pang atensyong medikal na yan. May i-raise itong si kaibigan Lee. Pero bakit ganun? Parang pinagtulungan di umano na pigilan makapagsalita at ito naman nakikita naman natin yung nasa likod. Kung sino na naman ang nasa likod dito. Ito yung controversial na si Kilembot. Nako, kung makikita nyo sa itsura ni Kilembot mga kasama, na parang galit na galit siya. Parang ayaw niyang papormahin ito si kaibigan Lee. Gusto niya kagad na, sige, kunin na natin, ubusin na natin. Lahat, wala tayong ititira. Kasi pagdating ng panahon, hindi na tayo magiging representative o congresswoman. Back to zero na naman tayo. Kaya ubusin na natin lahat hanggat may pagkakataon.
Ganon mga kaibigan, di umano. O, tuloy mo kaibigan. Tila hindi na ibibigay ng gobyerno para sa mamamayang Pilipino. Tama naman. Tila sangkot rin Ayun sa nasabing ayun o. Kita nyo yung itsura. Nakita nyo? Habang binabatikos, habang nagpapahapyaw ito si kaibigan Lee, galit na galit ito. Naku, yung mukha hindi maipinta. Naku po. O, tuloy. Plenaryo, ang Vice Chairman ng Committee on Appropriation na si Stella Kimbo, kung saan makikitang nape-pressure na dahil hindi masagot ni Congressman Ko ang lahat ng mga katanungan ni Wilbert Lee. Dahil dito, agad-agad na sinuspinde ni John F. Garin ang nasabing plenaryo at budget hearing ng DOH maging ng PhilHealth, kung saan makikitang nanginginig pa ito habang nagsasalita. Ayon mismo sa mga nakapanood ng nasabing plenary session, tila makikita sa bandang huli ng nasabing video ang paglapit ng mga Ayan, mga kasama, makikita nyo rito kung paano, dahil parang ito si Kilembot, parang mangiyak-ngiyak na kasi alam niya, gusto niya kaagad may pasa yung pondo. Kaso nga lang, may kumukontra na iba na alam mo nyo yung ugali ay napaka-goods. Yung iba kasi talagang, sige, ano lang tayo, kung ano yung para sa bayan, doon tayo. Pero itong mga nasa paligid ni Kilembot, grabe. Gustong ubusin, di umano. Nako po, napakalalaking pera na naman. Hindi pa ba kayo kontento? Ang yayaman nyo na, di umano, tuloy natin. Kapwa nila mambabatas at niyaka pa si Stella Kimbo na parang nakalusot sa pinakamalalang kontrobersyang kakasangkutan nito dahil sa hindi na nila masagot ang mga tanong ni Wilbert Lee, agad na ipinasa ang budget ng PhilHealth at ng DOH. Kung alam nyo mga kasama, ito lang isang payo lang naman ito. Kung halimbawa po ang isang leader, alam nyo ay mabuti ang nagagawa, i-treasure nyo po yun. Pero kung ang leader o ang mga representative meron ng bahid ng pangungurap di umano, ay itapon nyo po yun. Hindi na po kailangan ng bayan yan. No? Wag nyo na pong ipilit kasi ang mangyayari sa bayan, lugmok na, lalo pang lulugmok. Yun ang katotohanan. Kaya wag po kayong magpapadala sa mga, alam niyo, matatalas kasi ang dila niya pagdating sa eleksyon Pagdating, ang balita natin dito sa mga to, ito lalong-lalong na di umano si Kilembot, ay tatakbo ng pagka-mayor sa parting Marikina. Pero, yun nga ang sabi natin, isipin nyo mabuti kung may mga bahid ba na karumihan at kadungisan sa politika o nakitaan nyo ng corruption di umano, wag nyo na iboboto. Si Lee, nako, the best siguro to. Pero masasabi natin kasi binangga niya kung sino yung mga kurakot dito Binanatan niya, nagsalita siya, nagkaroon siya ng boses. Pero, alam natin, At saka ito, may siniwalat. Patungkol doon sa mga patubig. Hindi pa natin natatalakay yan Biruin mo, may pondo, irrigation. Yung binanatan niya, may irrigation, pero walang tubig. Wala rin daw irrigation di umano. Pero merong report. Matindi. Tuloy natin. Nito na raw ba kakapalang mukha ng mga mambabatas na kapag hindi nila mailusot ang kanilang pangatwiran, tila pagsuspinde o pag-terminate ng budget ang kanilang kasagutan. Panoorin ang pinaka-controversial na plenary session ngayong araw, kung saan tila maraming nainis kay John F. Garin nang pigilan nitong magsalita ang representative ng Agri Party List na si Wilson Lee, kung saan inaasahang ibubulgar pa sana ang mga hindi magagandang ginagawa ng Department of Health at ng PhilHealth sa bilyong pisong budget ng ahensya kada taon. Ayan mga kasama, may paliwanag ko lang ng konti. Okay sana ang PhilHealth. Kaso meron din part na parang hindi naman lahat kino-cover. Parang sa isang case ata, meron silang pinaka-allotting amount kung magkano lang yung isusolder nila.
Which is hindi naman tama yun. Nagbabayad yung tao, every month. Parang insurance na nga lumalabas dyan eh. Pero inyo, parang, ang nangyayari dyan, parang compulsory ba o ano? Ba ang tawag doon? Kailangan mo talagang, kung halimbawa empleyado, kailangan mo magbayad ng PhilHealth. Yun ang mandato nila. Kaso, ang nangyayari, pag halimbawa kailangan mo na, ito lang pag kailangan mo na, hindi mo magamit yung pool. Kung halimbawa magkano yung bill mo, hindi mo magamit yun. Sa ibang bansa, halimbawa pag nagbabayad ka ng ganyan at binabawasan ka, nako-cover po lahat na kung ano yung bayarin mo sa ospital, pati yung mga medication mo. Ganun. Pero dito, parang iba ang nangyayari, no? Sino ba ang kumikita dito? Yan ang tanong lang po Nagtatanong lang yung kababayan natin. Ako nagre-reaction lang ako. Sasabihin ko lang dito kung ano yung nababasa ko dito. Ang sabi pa nga dito mga kasama, matapos harap-harapang harangin si Representative Wilbert Lee para hindi makapagtanong sa budget ng DOH at ng PhilHealth. Ito si Maldita, di umano, halos mautal sa pagsasalita. Sa pagsasalita, ma-terminate lang ang budget ng DOH at PhilHealth. Si Kilembot na iyak pa nang makalusot sa mga tanong ni Representative. Biriin nyo. Tuwan-tuwa pa si Kilembot nung wala na. Success! Success na tayo! May pondo na naman! Ayan po, dito makikita natin. Gusto nyo makita? Tuloy natin. Ito yung grabe talaga. Matindi talaga dito. Yung iba sa ibang bansa na akusahan ka lang na nagkungurap, magre-resign ka na. Pero dito, maakusahan ka na. Yung mukha mo, nakalantad pa. Tuwan-tuwa ka pa. Pinag-uusapan ka pa. Pinagchichismisan ka na. Tuwan-tuwa ka pa. Andiyan ka pa sa kamera. Matindi kayo. Tuloy. Panoorin ang controversial full video. Mr. Speaker, having no more members of the minority. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. There's a joint motion to terminate interpolations of the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair Sir, have a motion ruling, please. Let me question the interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. question the forum. Sa buwatan, kita nyo, isa rin to. Bigla si Pukpuk. Puk! Diba? Hayaan nyo muna, hindi pa tapos yung pag-interpolate ni Mr. Lee. May tatanong pa siya patungkol doon sa budget ng DOH at PhilHealth. Meron pa siya sasabihin. Gusto niyang malaman kung ano yung ganito, ano yung ganon. Pero bakit sinara... Easy ka dyan, boy! Kaya ka na naman, sinipigilan. Pinipigilan mo na naman ako Hayaan mo lang din ako. Alam mo naman to, re-reactionan lang naman natin itong mga to. Diba? Bakit pinagkaisahan nila ito? Si Brother Lee. Diba? Kayo, magtanong din kayo. Mag-comment kayo dyan sa comment section. Bakit ganun? Bit nila hinarang at sinarado kagad yung interpolation. Nagmamadali, gigil na gigil si Maldita. Close. Talay. Mr. Speaker. Suspended. Mr. Speaker. Grabe, no? Session is resumed. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Minority Leader, the Honorable Nonoy Libanan, for his turno en contra. The Honorable Minority Leader is recognized. Wow! Ang lupit nito mga to. Grabe mga kasama. Kailangan may pasa. Kailangan hindi makapasok ang tagapagtanong dito. Kasi mabubuko na naman tayo. May panibagong pasabog na naman para sa atin. Kaya ngayon pinigilan ito ni Ate Maldita. Kaya nako. Saan ba nanalo to si Ate Maldita? Sana hindi na ito manalo. Sa susunod. Para wala na. Ito yung nagkaroon ng natatandaan nyo mga kasama yung issue ng di umano dingback sa Queen. Parang siya ata ito Nako po.
Oh, wag naman sana. Ubus na naman ang pondo ng bayan, di umano. Di ba? Tuloy pa natin. Gigil na gigil si ating Maldita rito. Nako, tuwan-tuwa na. Nagyakap pa na, oh. Sige na. Mr. Okay Speaker, na. I move for a few minutes suspension. Session is suspended. Yung isang humahagod, sabi niya 2 billion sa akin. Yung isang nakayakap, 3 billion sa akin. Yung matindi, yung nagsasalita si Maldita, 10 billion sa akin. Yan. Di umano, ganyan sila. Tuloy. Unahan? Tapos sa taas? Tapos yung kaninang tinatanong, mga kasama, hindi rin makapagsalita, hindi rin makasagot yun. Sige mamaya, itutuloy natin yung video para makita nyo kung paano interpolate yung kanina. Tapos parang nga na lang. Tuloy. Grabe, oh. Mahal na mahal nila si Kilembot, Yan si Showbiz Fanatic, ano nyo yan, Ito na. Ito na yung kung saan siya susukulin dito. Bira. Floor, sir. Go ahead. Thank you, Mr. Speaker. Good evening to my colleagues, and thank you to the officials of the DOH for their presence. First of all, please allow me to thank the Secretary and the officials of DOH that despite the many complicated issues and criticisms of many members of the House, they still cooperate with us and in fact have complied with many halata, no? Di ba mga kasama? Halata. Tuloy mo, sige lang. Of the request of the members, both in the minority and majority. And I have a favorite saying, Mr. Speaker, give credit where credit is due. And I congratulate DOH, Secretary Bosa, and the officials for issuing the no balance billing department memorandum clarifying no copay, no balance billing under the Universal Healthcare Act and other relevant laws. So I thank the sponsor, these sponsors, Congresswoman Ko, Congresswoman Kimbo, Congresswoman Garin, for following up on this very important universal healthcare policy. So thank you so much. And just short question, in line with that, because the DOH has already essentially clarified that poor patients in charity beds or ward beds in government hospitals should have no copay and they should not have out-of-pocket. May I ask the sponsor, DOH and Philip, because it's now policy and because DILG has a seal of good local governance, one of their matrix is health. May I request or get a comment from Philip and DOH that maybe our advocacy of helping poor patients. Hoy! Advocacy ka dyan. Hindi Oo, lalo naghihirap ang mga taong bayan in terms of medical charges, no? Lalong-lalo na yung mga pasyente na naoperahan o nako-confine. Alam nyo kung magkano lang ang binibigay ng PhilHealth? Dapat i-shoulder nyo yung buo. Total naman, araw-araw, kada sahod ng tao, nagbabayad. Diba? Yan na lang yung gawing insurance. Para naman yung medical expenses o yung mga hospital expenses ng mamamayang Pilipino ay mawala na. Diba? Malaking tulong yan sa mamamayang Pilipino. Pero anong nangyayari? Kayo-kayo lang. Milyunan, bilyunan, trilyonan usapan dyan. Pero anong nangyayari? Wala. Di umano, sa bulsa na pupunta. Tuloy mo. Naku ka, kilala ka na. No copay, no out-of-pocket, which was clarified by this memorandum. Shouldn't this be now at least discussed with DILG, with PhilHealth and DOH, to be considered in that seal of good local
governance as part of the health matrix for our LGUs. Yes, that's an excellent idea, Mr. Speaker, our dear colleague. The PhilHealth and the DOH agrees. Agree ka agad, no? Ang bilis nila umagree. Oo, pero pag yung talagang nag-interpolate ng mga kung saan mapupunta yung pondo at bakit kung kani-kanino mapupunta, kung sa bulsa nyo ba di umano o talaga sa taong bayan. Kasi wala naman talaga nakikinabang na taong bayan, di umano. Oo, kakarampot lang yung binibigay ng mga PhilHealth kung sakali sila ay ma-hospital. O, tuloy mo. Okay, thank you. I'm satisfied just as long as the sponsor follows. Satisfied? Aba, ibang klase ka. Magkano? Up with PhilHealth DOH, I think there will be substantial improvement in terms of helping our poor patients. Second, in the budget hearing, there were many doctors complaining about when the doctors get accredited by PhilHealth, they were before required to pay 3 years advance membership fee, sometimes 1 year membership fee advance. They clarified to me that there's now a circular saying that when doctors get accredited, they can now just pay 1 month membership fee, just like all other PhilHealth members. Is that correct, Mr. Speaker? Mali. Oo. Halimbawa, ganito nangyayari dyan kasi na-experience ko na yan. Ganito, kung halimbawa, hindi ka pa member, parang i-required ka nila, bayaran mo at least 5 months. Niloloko mo kami. Bahala ka. Tuloy. That's correct, Mr. Speaker. Okay, thank you. Thank you for that. And I thank PhilHealth for helping our doctors on this particular issue because there were many doctors who were complaining. Di si PhilHealth, doktor lang palang binubuhay nyo. Paano yung mga nasa-charge ng napakalaki-laki na pasyente? Natutulungan nyo ba kung magkano? Kakarampot lang ang binibigay nyo ron. Yan ang katotohanan. Sige, mga kasama, mag-comment kayo dito. Kung sinolder ba, nabubulol na ako. Sinolder ba ni PhilHealth yung mga medical expenses nyo? Sige nga. Naku kayo, mga sinungaling talaga kayo, di umano. Bira. The other one is, in the accreditation process, doctors are accredited by PhilHealth. But diyan na sila nagkaka-windang-windang. Nagtuturo na si anong pangalan mo? Cora. Si Cora ka na. Meron apelyido mo, Kot. Ganun ba yun? Di umano? Si Cora. Ang pangalan na to, Cora. Cora. Nawiwindang na siya, magtuturo-turo na siya. Ay na, si Brother Lee. Bumabanat na sa atin. Sasagutin ko ba to? Sige, panoorin natin, ha? Actually, these doctors are also accredited by the hospital. So there's a potential streamlining to make it, we have an ARTA law. We're supposed to be implementing streamlining processes, ease of doing business. So my... Okay. Mr. Speaker, may I... Diba? Yung ito nagsasalita, dumidepensa kagad. Parang ayaw niya papormahin ito si Brother Lee. Kasi meron din something ito di umano eh. Tuloy mo. Tapos ito naman si Cora. Si Cora, nagtatanong na. Paano kung halimbawa tanungin ako nito ni Brother Lee? Ano yung sasagot ko? Wala naman akong konkreto rito na script na binigay niyo sa akin. Basta kayo nasa likod ko lang Ganun lang. May I move to spend just a few minutes? Mr. Speaker, with the due indulgence of our distinguished Senior Deputy Minority Leader, I believe we're running out of time. Nako, ayan na, nagmadali na. I believe we're running out of time. Bakit? Kasi ayaw niyang papormahin si Brother Lee kasi nag-aaligaga na si Brother Lee. Gusto niya magtanong. Kayo naman, gusto niyo kagad ipasa. Para magkaroon na ng pera. Pera na naman to eh. Bira. And may we request him to proceed with his interpellation? Diba? Ano na, huling-huli na kayo, Bira. Deputy Minority Leader. Nagsumbong na si anong pangalan mo? Nagsumbong na doon kay kay Maldita.
Eh, yung ano kasi, gusto lang magsalita, gusto lang mag-interpolate. Kaso nga lang, hindi pwede kasi nga yung budget natin kailangan may pasana. Oo, bumira kaagad ito si ano. O, sige, ano pa meron dyan? Nagsumbong kaagad. O, tira. Few minutes suspension, Mrs. Speaker. Session suspended. Ayan na, pinagplanuhan na mga kasama kung paano nila bibirahin o hindi pagsasalitain. Sabi nung ni Maldita, akong bahala dyan. Sige, magsalita ka lang ng konti. Pag na, i-stop na natin yung interpolation. Okay? O, planado na. O, sige, bira. Yes. Usap-usap na sila mga kasama. Ang dami nila, oh. Ang dami nilang nasa likod, oh. Anim. Naku po. Tapos dalawa pa sa harap. Tapos yung ano pa, yung pupukpok. Aba. O meron pang humahabol na isa. O. Makikisaw-saw pata. Grabe, no? Okay, abante na natin kasi medyo, meron pa isa, oh. Abante na natin, ha. Naku, meron pa isa humapyaw, oh. Ay, nasa gilid. Sabi niya, hindi mananalo yan sa atin. Isa lang yan. Marami tayo. Hindi natin papopormahin yan kasi yung pondo, wala tayong pang tatakbo next year. Kailangan natin yung pondo. Ito na. Dito na tayo. PhilHealth, and we did that. No less than the Secretary of DOH. In advance ko na kasi puro chismisan lang yung nandun eh. Puro walang nangyayari. Ito, tingnan natin. Support streamlining. He's also an anti-red tape person. So I wanted to ask the sponsor, because doctors are already PRC licensed. They have certification from their specialties. They get accredited by the hospitals. So may I request from the sponsor a response or a commitment on how PhilHealth can streamline the accreditation process for doctors? Mr. Speaker, the accreditation process for professionals is already on the way or into streamlining. So, wala na. There will... Lifeline. Okay. So, yes, it's in the process of... Yes, agad. Ha? Oh, yes, agad. Sige. Streamlining already. Thank you so much to my esteemed colleague, the Honorable Ko, for that assurance. I think all our doctors in this country will be very happy with that development. And very happy raw. Kasi pera eh. Sige. On the issue on utilization of PhilHealth funds, there was some discussion about increasing case rates of instead 30% but 50% to increase utilization for the poor patients in the wards. What we call Totoo ba yan? Totoo ba? Sana lang sige. Clarified in the memorandum issued by Secretary Herbosa. Why not increase case rates for poor patients, so there will be now more funds for all hospitals for medicines, X-ray, and other ancillary services? Because I was told there were already discussions before at the PhilHealth level. Ganito, kuya. Oo, since na may pondo naman, bakit kasi kailangan nyo pang pag-away-awayan yan? Ang nangyayari kasi, may pondo naman. Ang nangyayari, bakit ang isang pasyente pag na-admit, nagkaroon ng hospital charge, hindi sinushoulder lahat? Diba? May pondo naman eh. Bilyon ng pondo. Sabihin natin, sa buong Pilipinas, pero marami rin nagbabayad ng PhilHealth every month. Iba-iba kasi nakikinabang dito eh. Ayan ang katotohanan. No? Mula doon sa pondo, may mga sanga-sanga kung kani-kanino napupunta. Ngayon, yung mga kababayan natin na admit, sila ngayon nagsasaper. Totoo, di ba? Totoo yan.
Kaya wag nyo nang kurakutin ng pondo. Maawa naman kayo sa taong bayan. Ibang klase dito, pansariling interest lang ata talaga. O ano pa meron dyan, Bira? Level to do that, may we get a response from the sponsor on the possibility of increasing case rates to increase utilization, specifically for the poor patients who are eligible under the Universal Healthcare Law on no copay, no balance billing, no out-of-pocket. Mr. Speaker, the increase in the case rates will include the level 1 infirmaries. So, which also includes the benefits benefits of PhilHealth. More or less po across the board. Okay. Baby steps, that would be an improvement already. But if the PhilHealth will consider that previous proposal about maybe prioritize the increase of case rates for the NBB patients, for the poor patients in the ward beds. Because there were already discussions in the past regarding that. And I was wondering if that's still on the table and if that's something PhilHealth can include in their agenda. Yes. But thank you for the response earlier. I think that's already a big improvement. But this is specifically for the poor patients, as I mentioned earlier. Yes, Mr. Speaker. But yes, the answer to that, to your query is included. Okay, thank you, Mr. Speaker. Again, I'd like to commend the sponsors for your patience. I know sometimes the debates, the exchanges get heated, and we appreciate your understanding and patience with the members of the minority, because I know sometimes we all get emotional. And I appreciate what the Vice Chair and the Chairman have done to make sure our concerns and issues are addressed. Thank you so much to our Vice Chairs and to the other sponsors. Grabe si ate si Kilimbot talagang Diyos mio, gustong-gusto talaga. Tuloy. Mr. Speaker. Again, I'd like to thank the Department of Health officials who spent essentially 2 days with us. Thank you so much for addressing many, if not most of our concerns. Okay. And Mr. Speaker, having no more members of the minority. Mr. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of the So move, Mr. Speaker. Joint motion to terminate interpretation of the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair Mr. Speaker, I have a motion ruling, Let me please. question the Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the quorum, Mr. Mr. Speaker. Speaker. Suspended. Mr. Speaker. Grabe, Ganyan sila, mga kasama. Ay interpolate sila. Ngayon, parang hindi na pinagsalita si Brotherly. Ngayon, kita nyo naman, mula umpisa hanggang dito sa sitwasyon na ito, sa Kamara, ganyan sila mag-cover up kung sino talaga ang kanilang papanigan. Pag alam nila yung isang tao ay magaling at against sa mga pinagagawa nitong mga ulupong na di umano dyan sa Kamara, pagtutulong-tulungan nila. Tuloy pa natin ng konti at bago na natin tapusin yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po si Kuya Goods. At siyempre, hit mo na rin yung bell para updated sa ating mga video. Session is resumed. Yep. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Minority Leader, the Honorable Nonoy Libanan, for his turno in contra. The Honorable Minority Leader is recognized. Grabe, tatapusin na natin mga kasama, Maraming salamat, Abang-abang lang kayo sa mga ina-upload natin video, sa mga reaction video natin. Makikita nyo naman kung sino talaga yung gumagawa ng kabutihan at gumagawa ng kalokohan. Diyan, sa Kamara. Di umano na nauubos at uubusin ang pondo ng bayan. Magandang umaga at mabuhay kayong lahat. Bye-bye!